Coco Pimentel. Ako, meron itong ano eh. Ito. Banta na naman ito. Coffee, no? Si Coco, hindi niyo ba napapansin? Parang mag-isa na lang siya dyan sa, sa Senado, no? Halos lahat na ng mga sasabihin niya hindi nagugustuhan din ng kabilang parlor, no? Huwag maliitin, mga tao. Coco Pimentel warns EDSA Puera ad might backfire. Baka bumalik daw po yan kung sino may kapakanan nilang EDSA Puera. Again, linawin natin ha, hindi po yan si PBBM at hindi po si Martin Romualdez yung may kagagawa nitong EDSA Puera. Tulad yan ang sinasabi ng UP professor, hindi nila gagawin yan. Sabi ni Coco Pimentel, wag daw maliitin ng mga tao. Sino tong mga tao na ito? Mga 1987 supporters, no? Yung mga 1986 EDSA People Power Revolution supporters. Yan ang tinutukoy niya dito mga tao. Kasi baka daw po mag-backfire. Kasi maraming ginising itong EDSA Pera na ito eh. May nasaktan eh. Itong advertisements na ito ng EDSA Pera, no? Sabi ng Liberal Party, sabi ni Geneva kahapon sa kanyang official statement, basura daw yan. Pero bakit parang nasaktan sila dito sa sinasabi nilang basura? Anyway, sige, dito tayo kay Coco Pimentel. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III criticizes a controversial TV ad on charter change, warning that false claims about 1987 Constitution in the commercial are likely to fuel social division. Possible, di ba? Yan naman minsan ang objective ng isang campaign eh. Hatiin. Kaya nga, magtataka ka rin sino may kagagawan yan eh. Kasi division na ang gustong gawin ito eh. Divisive itong uri ng materialis na ito which is ayaw ni PBBM ng ganyan. Kasi kung di nyo pa napapanood yung EDSA Puera advertisements na yan, ang main argument kasi doon, because of the 1987 Constitution na itsapuera, yung ordinaryong mamamayan na itsapuera ang edukasyon, di ba? Negative sa bansa. Yun ang lumalabas yan. Ibig sabihin, we have to change the 1987 Constitution then hindi siya inclusive. No? Pabor lang siya sa mga monopolyo, grupo ng mga businessman at kawawa yung mga ordinaryo mamamayan. The television commercial promoting charter change through People's Initiative is sure to backfire. Sigurado na po siyang magbabackfire yan sa mga proponents for making false claims about the 1987 Constitution. Sabi ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III. Actually, itong si Coco, isa siya sa number one na tutol na baguhin ng ating saligang batas. Very vocal siya dyan, di ba? At sinabi niya nga, mahihirapan kayong palusutin yan dyan sa Senado yung pagbabago ng ating saligang batas. No talaga siya dyan. Hindi talaga siya agree dyan. Pimentel described the TV ad as provocative. Sabi naman ni De Lima, basura. Ito naman si Pimentel, provocative and divisive because it blamed the 1986 EDSA People Power for the country's social ills in its use of the term EDSA Puera, a play on EDSA Puera to describe the Constitution's alleged failures to address the public's concern. Nasa tao yan kung nag-i-interpret. Dahil ba sa konstitusyon na ito, kaya tayo nagkakaganito? Nasa tao yan kung paano nila i-interpret yan. Na-achieve ng advertisement yung kanyang sadya na guluhin ang lipunan. Kaya divisive agad ang ginamit na salita, EDSA Puera. Referring to the EDSA Revolution, so provocative ka agad. Parang mayroong job sa other side o puwersa na nagwagi. Pimentel said in an interview with the DWIZ. Sino ba kasi yung kabilang side na yan? Diba? Ayaw lumabas eh. Yung grupong pirma eh. Yan ang nag-initiate nito eh. He added that the commercial na binayaran po ng law firm Gana at Chance Abisado para po sa kanilang kliyente na People's Initiative for Reform, Modernization and Action, yung grupong pirma, was mistaken in blaming the Constitution for blocking the country's progress because of its restrictive economic provisions. Napansin niyo itong grupo, no? Ang pangalan ng grupo, Pirma. At yung pinapaikot daw ngayon ay nagpapapirma, di ba? Ewan ko lang kung na-realize nyo rin yun, ka-copy, no? Na definitely, planado. Planado ito, kung sino man ang nasa likod na ito. He questioned how the Filipinos were overlooked by the Constitution when it prohibited full foreign ownership when the Charter actually authorizes Filipinos' right to own land and utilizes in the country. Kasi ang isa sa sinusulong nitong constitutional change, no, ang pagbabago sa ating constitution, yung mga tao na gusto baguhin ang ating constitution, ay i-allow itong mga foreign investors na, kasi sa current setup natin, bawal sila 100%, sila yung may-ari ng negosyo, di ba? Kaya gumagamit ng mga dami yan, mga strategy nila yan. Gagamit ng mga Pilipino para makapag-may-ari sila ng mga
negosyo dito sa Pilipinas, 100%. No? So, isa ito sa mga nagiging dahilan kung bakit daw nagiging limitado yung ating pag-usad ng ekonomiya o pag-asenso ng ating ekonomiya because of the 1987 Constitution dahil sa mga economic provisions na naglilimit sa mga foreign investors, foreign businessmen na magnegosyo dito sa Pilipinas. So, doon sa EDSA Puerad na yan, gusto nila baguhin yan para i-welcome natin yung mga foreign investors na makatutulong sa ating ekonomiya. Nagkamali sila dito. Sino ba kasi sila? Sana ay mapansin ng taong bayan yun. Anong klaseng kapwa yon na pang foreigner? Kasi ang nag-EDSA Puerad ay ang foreigner kasi hindi raw sila maka-invest dito. Ang dami nating kababayan na homeless at landless, sabi ni Minister. So I think dahil sa kanilang messaging, baka minadali nila, dahan-dahan, mabasa ito ng taong bayan at makita nila ang tunay na kausan kapwa nila. Hindi sila mismo ang maitsapwera. Tingnan natin ka-coffee kung ano magiging resulta niyan. Pero malinaw naman yan na hindi si PBBM ay may kagagawan dyan sa kung ibinibintang nito kung si PBBM yan, definitely hindi po siya may gawa niyan o yung kanyang kampo para gawin yan na dyan na siya, presidente na siya. Mga away pa ba siya? Roger Kagitla, ano ba akala ni Kokote? May tao pa ba? EDSA Lot, wala na nga nagpupunta sa EDSA Day. Malapit na rin Kokote ang celebration niya. Romulo Bumatay, wala yan si Coco Kamote, umuk yan. Dada videos, Coco Trapo, na politiko, pag sarili lang ang iniisip niya, tagal ng politiko, wala namang nagawang maganda sa bayan. Yupal daw. Sabi ni Dada videos. Mga dilawan, paubos na rin kayo, sabi ni Sterling. Actually, iba, supporters na ni PBBM, no? Hilda Galvez, People's Initiative nga paano ipapatupad, bitter lang siya to the max. Walang tama para sa kanya. Yun ang mahirap dito kay Coco Pimentel actually. No? Kahit pag may gawin si PBBM na maganda, hindi naman lang i-comment. Kapag pangit o kung may negatibong mangyari, hindi mo sila sadya, ayan, maingay naman ingay yan para mag-criticize. No? Hindi kaya ni Drilon Nagulat tayo kay Drilon Pinuri niya si PBBM dahil sa ginawa nitong pag-appoint dito kay Recto at yung sa plano nito talagang ibangon ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga conflict, no? Halimbawa nitong COVID-19 pandemic. Ma'am Sterlia Diyos, magandang gabi ka-coffee at sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Jocelyn Herrera, salamat po Ilocana Kana yan sa pagpansin. Happy viewing po sa inyo. Ilocana Kana, shoutout po sa inyo ha. Nakikita kita Jocelyn palagi pero hindi kita natanong. Solid here, PBBM. Ayan, Maharlo ka rin. RSN. Ilocana Kana. Okay, marami tayong viewer. Mga nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Nasa YouTube, happy viewing po sa inyo. Nasa Facebook, okay, paklik na lang ako ng follow at like naman siya sa Facebook. Kung nasa YouTube naman kayo, ay click lang po ang subscribe. Janine Leisa, happy viewing sa inyo. Kay Daddy Duner, kay Yael Bernadas at Elizabeth Frias, shoutout po sa inyo. Kay Bambi Selderon, Lulu Morales, kay Efren Hardio, happy viewing sa inyo dyan sa Facebook. Sige, kunin nyo inyong kape. Coffee, move on tayo sa ating isa pang topic. Last topic natin. Actually, agree. Pakanayan ng ng mga anti-Marcos kasi alam nila ibibintang kay PBBM itong mga EDSA Puerad kaya ginagawa nila yan Kasi sunod nila sila ng administrasyon kasi maganda yung ginagawa nito Sunod-sunod yung mga accomplishments So, syempre, kumikilos itong mga ito para siraan ng ating administrasyon. Hindi naman sila nagsasucceed dyan. Ayan, ka-coffee. Uy,